Amazing morning! By the way, my name po is Mentor Bridget Navarro and I will be sharing my journey this morning po. So hello po sa mga local and international distributors kasi alam ko ang Eagles hindi lang sa Philippines, no, pati international. So konting background lang. Ito po yung growing family ko, yes. From single, naging mother of two na po tayo. May two barley baby boys, Alpha and Ash. So I just give birth Picos before. Pero Picos free na. Thank you, Lord. Thank you, IM. So ito yung talagang matinding reason, no, bakit talaga tayong nagtutuloy-tuloy at hinahataw tong IM. Because I really want to give the best future for my children and family. Kasi hindi ko po siya na-experience nung bata. So galing po si Mentor Bridget sa mahirap na pamilya. Actually, ito po yung story, konting background, no. Panganay po ako sa tatlong magkakapatid. So, only girl. And para makapag-college, pinag-aral po ako ng tita ko mag-nurse. So, sa mga nursing po dito, the nurses. Hindi ko yan pangarap. Wala pong choice. Pinag-nurse ako kasi papaaralin ako eh. Sabi ako daw yung angat ng buhay ng family kasi pag nurse, alam naman natin before, yan yung in demand. Pero dahil hindi ko talaga siya po gusto, hindi ko po pinasa yung board. Hindi talaga ako nag-aral, basta tinapos ko lang graduate. Pero pagka-graduate ko po, wala pang 1 week, nag-ano na ako, nag-work. Call center. Hindi po ako magaling mag-English, pero yan malaki sweldo eh. So nag-BPO tayo, 3 years. Kaso lang, dyan po ako nagka-PCOS, nagkasakit, lagi pong nagagamit yung health card. Tapos naganap ako ng day job, na-bless tayo napunta sa sales sa isang multinational company. Dito na-develop po yung talagang kapalan ng mukha kasi po makausap ng mga client. Groupon Philippines. Then, habang nag-work po ako dyan, na-discover tayo, nag-try din po tayo mag-artista. Ayan, so nagmo-modeling po ako, commercials, tapos nakuha tayo sa mga shows, TV, ABS, GMA. Yan, yung pinaka siguro naging break ko sa TV, yung sa Be Careful with My Heart. Pero hindi ko yan pinapangarap. Pangharap ko makita sa TV, pero yung sweldo dyan or yung income, napakaliit po. Parang 500, 800, 1,000. Yon a day, whole day na. Sabi ko, hindi naman pala nakakayaman to. Pero stepping stone. But nag-quit agad ako dyan. Next ko is real estate. Yan, malaki daw pera kasi sa sales sa real estate. Pero hindi rin po madali to yung pagiging real estate. So, dati po kasi mabilis ako magsawa sa isang career. Basta hinahanap ko yung malaking sweldo. Tapos, ang last ko naging work, Globe Telecom, business po, side. So, dito, kala ko ito na yung dream job kasi malaking company, maganda benefits, tapos mataas yung position ko sa pinakamagandang nila, category. Pero yun, unfortunately, hindi rin po ganun kaganda yung experience kasi napaka-stress, iba yung environment talaga. So I don't like that environment. Lalo na nung napunta na po ako sa Christian, kay Lord, ayoko po yung sipsipan, yung may mga ginagawa silang hindi maganda na naaano po yung faith ko. So tinanggal po ako dyan ni Lord. Tapos, ito po yung story. Paano po ako napunta sa network marketing? Actually, yung client ko po dun sa previous job ko, ayan po yung angel mentor ko, si Mentor Sir D. Saglit na po siya nag-active talaga sa IM nung nagsa-start, mga ilang months lang. But very grateful ako dito dahil kinulit ako for almost 1 month. Ayoko talaga makinig kasi nagwo-work na po ako sa Globe nun. Sobrang busy talaga. Corporate. Tapos grabe po yung talaga workload doon, walang pahinga. Pero makulit talaga 1 buwan. So yung mga prospect nyo na tingin yung potential lalo at talagang nag-no na sa inyo sa umpisa, huwag nyo pong tantanan. Kasi ako hindi ako tinantanan nito ang kulit. Sobrang nainis na ako ang kulit, nahihiya na lang ako. Sige na pagbigyan. Mali ko ba may kasama siya? Sa restaurant kami sa QC to sa Tomas. Ayun, may nakapark na sa labas ng resto, Mustang pa yung car ni Mentor Peach before. Si Mentor Peach po yung nag-discuss sa akin. To cut the long story short, yung pagiging negative ko habang pine-present, wala pa sa katapusan ng presentation, pay-in na sa utak. Nag-iisip na ako ng gagawin. Ganun na, na-activate agad ako kasi na-inspire ako sa journey niya. So, kaya po ako na-invite dito. Baka po may mga maka-relate sa story ko or mga prospect nyo din. Pwede nyo ikwento. Kasi isa po ako sa na-activate by just matching, no, with other mentors stories. Na-relate lang ako.
And yung nagpabago, the rest is history. Okay, so ano nangyari sa akin sa IM Worldwide? Actually, mahilig po ako mag-travel. Nung nag-work ako, yun yung talagang outlet ko. Ipon ako, travel ako sa iba't ibang lugar sa Philippines lang. Pero lahat yun yung mga discounted piso pair. Dito ko po sa IM Worldwide na experience. Yung makapunta sa international. Pero hindi siya yung normal travel kasi pang VIP luxury travel po ang IM Worldwide. So, first travel nun, Korea na hit namin. Actually, twice yung Korea, Hong Kong, Macau, Singapore, Dubai, 2 times Europe, 'di ba, Taiwan, Bali, at iba pa. Yung iba dyan, hindi na po ako nakapunta dahil hindi ako na-approve visa sa Europe 2 times. Pero thank you Lord, 500,000, pinang-wedding namin, 'di ba? Tapos yung nag-lockdown, Bali, Dubai, kinash na lang. At yung iba pa. So napakadami po no na napuntahan natin because of this business. Saka grateful talaga ako kasi iba yung experience kapag nakapag-travel ka with IM. Especially kasama yung top mentors and the BODs. Ayan. Next dyan is, ito yung kanina nakita niyong video, no? Ito yung third car namin actually sa IM, pero second free car. Yung first car, network builder, yung pang down payment. Ito yung all for free. So in-upgrade namin siya, mas ano to Honda City, pero pinag-combine ko yung two car incentive. Ano namin, pinili namin yung bagong labas pa lang to noong 2020 pandemic. Actually, kakapanganak ko lang yan sa firstborn. Tapos kakamatay lang talaga literal ng papa ko a day or 2 days before. Wala na akong tinitignan kung may-hit ko pa to pero na-hit by God's grace, no? Yan po resulta po to ng mga pinapakita ko ng pagbibuild po. Nag-focus kami sa pag-build ng organization at pagtulong. Bukod dyan, ayan yung mga ganitong pa-incentive na wala namang plano bumili ng mga MacBook, di ba? Mga ganyang mahaling laptop, pero dito libre kasi. Bukod doon yung mga luxury, twice na kami nakahit or 3 times nakahit ng mga luxury, no? Tapos, yun, isa tayo sa mga nauna. Tagal-tagal na to, 2018 eh. Emerald Elite Executive. Yung time po na nag-diamond ang MVP, si Mentor Peach. Tayo po yung nag-help din sa kanya sa isang site. Emerald po yung hinit namin para makatulong po sa ating mother team. So, yan. And yan, ano na po tayo ngayon? Konti na lang, 10M na. 'Di ba? Ang bilis inasnap. Nag 9M yata kami December, I think, or January. Basta ano pa lang, bago pa lang. So malapit na pong mag 10M. Thank you Lord, Superstar. Tama ba? Superstar Club yung tawag pag 10M na, iba na. Okay. So ginagol natin yan mga mes, no? Kasi kailangan natin dito talaga tumataas yung income mo every quarter, every month, hindi pwedeng stagnant. Ayan. And syempre, ito yung isa din sa last anniversary, 7th year sa ano natin, no, company last year. So kakapanganak ko lang yan. Actually, no, hindi ko rin in-expect na ito po yung uni level, may recognition na kasi yung mga nag-uni level, passive income po to sa products. Big sabihin, pag pumapasok po kayo sa top uni level, big sabihin may grupo ka, may leaders ka. So by God's grace, tayo po ay nakapasok top 40 overall uni level. Yan, masarap to kasi passive income. Sa Eagles, alam ko madami ditong mga kasama ko sa top uni level, no? Malulupit kasi marami talagang nagpo-produce ng product movement. Wait lang, namatay yung ulo dyan. Pero, okay. So, yan, next natin. By the way, no, dalawa po kami ng asawa ko. Ginagawa to, nakita nyo sa video. So, kami po yan. Ayan. Ito, share ko lang. Actually, marami pong beses na talagang na on and off ako sa pag-network. Simula po nung nanganak na ako. Pandemic. Ang dami. Yun yata yung deepest point ng life ko na nag-struggle ako. Matindi po yung challenge. Kasi pagka panganak ko, January 2020, March nag-lockdown, first baby. Syempre, first time mom. Hindi ko alam nagkakaroon na pala ako ng postpartum. Tapos, namatay din yung papa ko that year. Pero buong buhay ko po na nag-IM, puro hataw talaga ako. As in, nung single. Pagka-start ko, todo na yan. So, 2017, 2018.
hanggang bago mag-2020. So 2017 to 2019, to be exact, parang ganun, or 2020 pala. 70, 80, 90, oh yun, ilang years, no? 4 years. Pero todo yun. Sa ilang taon straight na todong massive action building, talagang nag-consistent po kami, nakita niyo mga resulta. Top, incentive, auto hit, and lahat. Actually. Tapos, nangyari nga, nanganak ako, nag-aalaga ng baby, pandemic. Yun na yung time focus ako sa anak ko. Pero Zoom-Zoom lang yan. Yun na yung medyo busy-busy na ako sa pagiging mommy. Hindi ako nakatutok sa Zoom. But a good thing, dahil nakapag-build po tayo, passive yung income. Nagugulat ako, nakakuha ko libreng car. Lahat ng travel, pati yung lahat ng incentive, nagtatap. Kumbaga, sa umpisa lang po talaga yung mahirap. Yung talagang dugot pawis po yan, effort. I-google mo lalo na sa first few years. Lalo na yung first 2 years. Pero dapat ang natutunan ko po doon is consistent. Though, eto life happens, no? May mga kanya-kanya po tayong pagdadaan ng journey. Hindi ko alam kung may mga pinagdadaanan yung bawat isa dito. But ako, I'll be, eto transparent. I'll make kwento nung nangyari sa akin. So, yun. Actually, yung lumabas na tayo nung lockdown 2021, 2022, I think 2021, fifth year anniv. Awardee pa kami noon eh. Kaso may sakit na ako noon, umattend ako. After 2 days na pneumonia ako, na-confine ako. Tapos nag-isolate na ako. Ang matindi nung nag-isolate ako, para lang daw hindi ako makahawa kasi may tubo, pneumonia, at i-ano ulit yung COVID. Pero nung yun pala, pandemic na COVID din ako. Pero yung time na yun, October na alala ko, hanggang November, end of November, nag-lock, nag-lockdown ako sa kwarto. Yun po yung naano na ako, hindi ko alam, may depression, matinding severe depression, mental ano na nilalabanan na hindi ko na kaya. Literal, ayoko na mag-IM, yung passion ko sa IM nawala. Pati sa anak ko, ayokong mag-alaga, asawa ko lagi kong inaaway. Hindi ako nakakatulog. So sabi ko, bakit ganun? Na kay Lord naman tayo. Sobrang strong ko as a person. Parang ang dami ko palang bit-bit-bit-bit sa puso ko ng ilang taon. Kumbaga, ito po mga mens, no, sa mga mentors dito, lalo na matagal na at may big team. Hindi po ba dali maging mentor kasi ang mentor, di ba, pag you're down, go up. You're down, go up. So si mentor taga-absorb yan. Eh, hindi pa ako magaling talaga sa pag-control ng emotions ko. Siguro may personal akong struggle, pati bit-bit ko lahat ng problema ng grupo ko. Siyempre, ikaw yan eh. As nanay ng grupo mo eh. So bukod doon, yun nga, namatay yung papa ko, hindi ako nag-grieve, basta tuloy pa rin, hataw lang. Hindi ko siya na-process yung grieving. And yan pa, yung postpartum, di ko rin in-address, lahat yan dinedeny ko. And to the point na ayun na, nag-breakdown ako. Naalala ko nag-MVP Christmas party nung December, umattend ako tapos yung IM Christmas party. Nandun tayo sa Icon, yung club sa Tomas, Timog. Umattend po ako nun, baka napansin nyo ako, baka nasungitan kita or what. Hindi ako namamansin. Tapos unang pasok ko ng venue kasi ang dilim, ang ingay, diretso ko akong CR, 30 minutes ako dun. Hindi ako makahinga, umiiyak ako. Nakakulong ako sa loob ng CR, gusto ko nang umuwi. First time po yun nangyari sa akin. Tapos nung IM naman, na exclusive top earners Christmas party, ganun din. Hindi nagsastop yung iyak ko pag binabati ako ng tao. So parang nawala si Mentor Bridge dun sa sarili niya. Yung dating napaka-confident, strong, lahat po yun natanggal. Imagine mo mangyari sa'yo yun. Tapos hindi na ako maka-network from 2021, pagka 2021, 2022, 2023, on and off. Ang dami pong nangyari. After nun, sabi ko lang, parang gusto ko na mag-quit. Ayoko na. Hindi ko na kaya to. Parang utak ko, hindi ko na makontrol. Ayoko na. Kaso may anak po ko. Isa pa lang nun. Tapos, syempre, may mga taong nagtiwala, di ba, yung sa grupo. So, pero eto, sabi ko nga dito, never give up. All things are working for your good. One day you look back on everything you've been through and thank God for it. So lahat po ng pinagdaanan ko, actually alam ko may purpose ni Lord. Hindi mangyayari yung testing na yun kung wala akong isi-share nga yung testimony. And I know God is good all the time. Kasi after no na
nagpaano po ako treatment, psychiatrist, tapos naggamot, umokay. May another struggle. O dito ko lang first time i-share. Na-scam po ako 2022. Malaki po. Nag-racket-racket pa kasi ako sa iba. Basta yon malaki. Yung ultimong hindi nga kami kumikitang consistent, tapos na-scam pa. So, para mabayaran yung lahat ng kinikita ko sa IM, kahit yung uni level na yun na lang yung malaki, binabayad ko. Actually, matagal yun, no, na-struggle kami doon. Talagang, lagapak po kami as in. Tapos may anak. Tapos ng time na yun, nabuntis ako sa pangalawang baby. So imagine po yung pressure. Tapos bumalik ulit depression ko na anxiety ako. Ito yung mga hindi nyo nakikita sa panglabas. Kala nyo, ay okay, post ng Facebook, masaya lahat, awardee, positive. Pero may mga struggle bawat isa, lalo na mga mentors, no? So, but, ayun, pilit na lumalaban nung time na yun. Nagkaroon ako ng bagong direct, international, yung California ko. Inasnap ko habang buntis, talagang back to momentum, ayun na. Yung jade market, nakuha natin everyday. Parang naparubi ko yung direct ko pong yung taga California. Tapos nakahit tayo ng ng travel sa Taiwan, yun, nung kaway-kaway sa mga nakasama ko sa Taiwan kahit buntis ako nung travel. Tapos ayun na naman, nag-quit naman. Ay, hindi naman nag-quit yun. Naglaylo, nagkaroon ng personal challenge. So wala na naman akong tinututukan. Ako na naman, medyo nalungkot. Parang ganun yun, no? May tinuturo si Lord. Parang binigyan ako ng alas, tapos nawala. Tapos ito, yung mga natitira naman, okay naman. But, syempre, iba-iba po yung nila pacing no? Hindi, inahanap ko kasi yung katulad ko, yung talagang sasabay sa hatawan, yung talagang goal getter, may direction. So, continue lang ako na nag-pray. Tapos, parang on and off talaga. Yung hataw ko, momentum, biglang wala, momentum. And then, last year, December, ayun na, nagpasukan na yung networkers organization ko. Actually, matagal na yung member, pero by God's grace, nung nag-promo, nag-active. Nung minute ko, nilatag ko, pero kwentuhan lang, sharing lang din ng faith, dinala sila ni Lord sa akin talaga. Tapos sunod-sunod na yon. Kahit hindi po ako okay, yung literal na nag-anxiety ako, lumabas ako, nag-step out po ako sa comfort zone. Sabi ko sa asawa ko, ako yung lalabas, ako magtutok. Nagda-drive po ako, kumakabog dibdib ko. Hindi naman ako ganun. So, ibig sabihin, hindi talaga ako okay, pero I need to show up kasi may lumabas na gustong hatawin. So, labas ako. And everyday po yun. Imagine, alis na ng tanghali, no? Uwi na ako madaling araw everyday. Kasi yun, mga networkers yung kausap. Tapos talagang nandun activate sila. Mga na to hindi na nag-network pero bumalik. So yan, mga royalista sila. Tapos marami pang iba-ibang network. And then nangyari naman, hataw na hataw, nakahitang rank up, momentum, nagka-struggle ulit, February. Kala ko siya na yung binigay na magpapaano ng team namin. Biglang naglaylo. Basta personal, hindi ko na ikwento. So, yun, nalungkot na naman ako. 1 week akong hindi lumabas. Sabi ko, bakit ganito? Kala ko yun na. Pero God is good. Yung hindi ko ine-expect na mangyayari na matagal kong pinagpe-pray yung isa sa aming leader, si Mentor Ace po. You know naman her, di ba? IBC owner, by the way, siya yung isa sa mga pioneer IBC sa Visayas when we built Visayas Region 2017. And business center owner. So more on nakafocus talaga siya sa health. Siya po yung ating wellness educator. Pero matagal ko nang pinagpipray. Hindi namin siya pinipilit. Gusto ko sa kanya manggaling or naturally na lang. Etong year, actually last year yun, no? May na-meet siya na po sa kanyang habang nasa sila, coffee shop sa Bacolod ni Mentor TJ kasi nag-training si Mentor TJ. May katabi pala sila doon nakikinig sa kanila. Pinag-uusapan kasi lang networking, barley. So, yung nakikinig sa kanila, isa palang veteranong networker, 26 years, local and international. Kamag-anak ng mga goles, yung grandfather ng networking. Ang dami ng sinalihan. Nag-black diamond na rin sa international, pero burnout. Na-scam din siya, na-burnout siya. Kumbaga yung struggle ng mga networker, yung mga company nila nagsasara, nagpapalit ng marketing, tapos ganon. So, total long story short, nag-join yun last year, September.
Pero after mag-join, hindi na nagparamdam pagkabalik ng US. Etong March, biglang tumawag sabi ni Nico may ipapatok daw. Merong napusakal na dalawang kakilala niya na ayun na. Gusto daw makinig ng presentation. So, ayun, mga two presentation kami and then nag-jade sila. Unang goal, mag-IBC pero sabi, sige, anuhin muna natin. Hanggang sa, eto na, first time naming in-invite sa IBP, sabi ko sa mentor, Elise, Mens, hindi pwedeng kami lang magpe-present, kailangan may take part ka. Kasi busy siya eh, dami niyang ibang ginagawa eh. So, siya yung pinag-discuss ko sa health. So, ang maganda po, di ba, ang galing niya po mag-present sa health, alam na alam niya talaga yung sa products and other, dito namin talagang nailatag yung buong hope ni IM, sobrang ganda. Pwede ko siyang i-open sa mga susunod sa iba. Tinrail pa lang po namin sa team. But eto yung matindi, bakit tayo tinatawag na J Queen ngayon at bakit tayo nagmo-momentum? Kasi eto yung tip ko po, we set the standard sa kinakausap natin. And we all know kapag international, pang Jade yan. No questions asked. Depende na lang paano mo ilalatag and ipupush. Pero since we really explain yung hope ni IM, buong buo, vision, yung sa health. Ang ganda kasi sa health, si Mentor Elise talagang, ito yung edge niya no? Siya yung coach. May health coaching siya sa lahat ng Jade niya, sa team niya, libre. Kami kasi nagbayad nung nag-enroll pa eh. Pero nakuha ng mga tao yung purpose ng IM, yung health talaga. Kasi may mga edad na to nasa 50s, may mga maintenance. So pina-project namin yung health nila. Okay? Pero bukod doon, baliw po sila sa marketing. Paulit-ulit kasi kami nag-IBP. Dinidetailed ko pa. So yung nag-gets nila yung marketing plan and sabi namin magiging pioneer kayo dyan sa state nyo. Wala pa masyado dyan. So you'll be the next leaders. So nakita nila yung vision. Importante po kasi pag meron tayong nililid, kinakausap, you cast the vision. Hindi nila nakikita minsan, may mga taong hindi nakakakita, pero ikaw as the mentor, you need to cast the vision. Ang pinakamalupit nating leader, di ba si Press AM. Ang lupit mag-cast ng vision ni Press. Pag kinuwento niya, nakikita mo na dapat agad. Ganong kagaling yung natural niya, skills niya, napapakita niya sa'yo. Yun yung natural na pinapakita din namin sa mga nakakausap namin. Tapos tinanggal na po namin yung presentation, wala pong gold, walang silver. Jade lang. Though nung una, meron sila mismo pinatanggal. Kasi sabi nila, sayang yung time and effort kung mag-gold, kung mag-silver. Dapat jade. Ang standard ng grupo natin, jade. Which is, nung nilatagan ko din ng vision, 1 year, yung ating lifestyle, no? Pag kinompute nyo kasi sa Jade yung lifestyle na 1 year na free car, 157 or 158 Jades lang. Left and right, 1 year to hit. Kaya o kaya? Diba kaya? Eh nakita nila pag sa numbers, kaya i-compute mo lang. So imagine niyo kaka-join lang nila end of March. By wait lang. Hindi ko na dito para hindi ako mukhang vlogger. By April, talagang manual kami, goal setting, nag-hit po sila ng Sapphire. Yung pinaka-apply nila, kahit nakabakasyon ng 18 weeks, nag-Ruby, Jade to Ruby. Si Mentor Eli, sabi ko, Mens, anong gagawin mo? Mag-Ruby to, isang side mo tapos na Emerald. Ruby nga lang yung target niya. Nung PC sabi ko, todo mo na. Mag-Emerald ka na din, sayang. Sinabayan niya, kahit sobrang busy, nasa China, nagwe-wellness hour, maraming activity na iba pa outside IM. Pero with the teamwork and the support ng mentors na gawa, kasi kaya. Basta naniwala ka. Kailangan mo kasing maniwala eh. And syempre, malaking tulong na may tumutulong sa yung support team, no, mentors, at yung mentor mo naniniwala sa'yo. Pero bottom line, ikaw mismo dapat maniwala ka na kaya mo. Kasi kahit sabihin sa'yo ng ibang tao, ng mentor mo, kung ikaw hindi ka naniniwala, baliwala din. 'Di ba? So yun, yun ko lang, na-share ko lang po itong nagiging hataw namin ngayon. Sobrang on fire talaga, na-activate talaga ako. Tapos syempre si Lord talagang inayos din ako no sa 8 taon ko po sa IM. Marami siyang tinuturo talaga yung mga binibigay na challenge. Part po yun ng growing stage ko as a mentor leader and as a person. And I can say na malaki din talaga yung growth. So
Yung pinagdaanan ko, actually, inasnap, kayang i-turn around pala ni Lord. Last weekend, galing lang ako sa soul care ng church namin. Para siyang retreat. Nag-retreat po ako. Doon pinrocess lahat yung trauma ko, childhood trauma, lahat ng nangyari, yung grieving and all, yung depression, lahat yan na hindi ko maintindihan. Pagkatapos ko po nun, para na akong new creation. Sabi ko, para ulit ako na-baptize, pero mas malalim kasi naintindihan ko yung pinagdadaanan ko. So, sa mga gustong magpa-free consultation sa akin, libre, baka may pinagdadaanan kayo, mag-consult kayo. I'm willing to help. And help tayo kasi um, binabalik talaga tayo kung saan tayo design ni Lord and yung purpose. Kasi pwede naman ako nag-quit eh. Pwede na talaga akong ano kasi nahihirapan na po ako nung nag-struggle ako. Pero sabi ko nga, saan ako babalik? Iniwan ko na po yung corporate. Ayoko na. Ayoko na po magtrabaho. Ito na po yung nakita ko. So, ayun, I'm excited na maging part ng journey nyo, na share ko po. And feel free po mag-message kung meron kayong ano. I'm free to help. Ngayon, very active po talaga ako as in. And thank you Lord, may helper na kami. So, isa po ako sa nagte-training sa IBC Antipolo, nag-IBP. And sige sa head office magbo-volunteer din tayo para ma-share ko po yung experience to, yung journey kasi dito tayo may mapupulot. So anyways, yun lamang po. Thanks so much, MVP Eagles. I am Bridget Navarro and I am worldwide. Sabi ni Mentor Dayan, men's question po, gaano katagal po kayo uminom ng barley bago kayo nabuntis? Siguro it was the time na nung kayo po ay may PCOS pa, men's. Okay, PCOS, actually, since pioneer po tayo, 2016, yung pre-selling stage. Nabuntis ako, eto po kasi, hindi pa ako kasal. Hindi pa kami nagtatry talaga mag-baby. Pero hindi ko rin alam kasi hindi po ako laging nagpapa-check up before. Pero nung pagkakasal namin, December 2018, after 4 months, siguro one try lang kami, buntis na ako. Ganun po. Doon ko rin nalaman, PCOS, yung isang ovary ko normal na. Pero matagal. At hindi po one sachet lang ako. I take 2 to 3, minsan 4. Nung nabuntis na ako sa first 3 to 5 sachets a day. I don't drink any medicine or supplement. Barley lang. 3 to 5 a day. Kaya pag buntis ako, makikita nyo sa nakakita sa akin ng buntis, mas sexy ako. Mas nag-glow. Nag-glow. Bukod sa pregnancy, glow. Barley, 5 times a day. Matindi po pag nagba-barley kayo ng mas madami. Iba yung glow. Tapos, yung pangalawang baby, tuloy-tuloy lang. Yun nga, 2020, last year. So, consistent po. May iba naman mabilis, may downline ako 1 year. Yung iba naman, 2 months lang. Depende po. Depende po sa katawan nyo. Iba-iba po tayo. Ayun. I hope I answer your question. What made you not quit, men's? What made me not quit? Madaming reason eh. Pero syempre yung family ko. May anak ako eh. Pag nag-quit ako, saan ako pupulutin? Paano yung mga anak ko? Ida-downgrade ko lahat. May time na nga din-downgrade ko yung gatas eh. Yung wala akong malaking income from mamahaling gatas. Bumaba doon sa mumurahin. Nag-downgrade din ako ng mga iba-iba namin na but sabi ko, ayoko nung ganito. Na-feel ko na yung, parang maghihirap ako. Ayoko. Ayoko nung hirap. Gusto ko yung luxury life. Yung wala akong problema sa pera. Yung lalabas ako, wala akong tiniting ng budget, di ba? Mag-order. Lately na-experience ko yan. Nag-treat ako sa team namin eh. Yung mga nakahit. Naganap talaga ako ng mamahaling resto. Hindi ko tinignan talaga presyo. Gusto ko yung the best. Ang sarap pala ng feeling. Ititreat mo yung leaders mo. Tapos, pati mentor, si Mentor Patsy, saka si Mentor Peach. Doon kami basta yung isang authentic Thai restaurant sa may Resorts World. Walang budget, order. Ang sarap. So, gusto ko yon yung feeling na ganun. Saka, what made me not quit is, syempre yung mga tao, yung mga organization namin, no? Ang dami kasing umaasa sa akin yung pangarap nila. So, parang, I think it's my responsibility not to quit for me to help them achieve that. And syempre, yung pangarap ko, di ba? Yung pangarap naman nating lahat, yung time and financial freedom. Plus, pinakamalalim yung purpose. Bakit ako nasa IM? To really help people, inspire them na
Yung mga imposible, pwede palang mangyari sa atin. Tapos, syempre, kaya talagang dumadating lahat dun sa bottom part na parang gusto mo nag-quit, tetestingin ka lang talaga kasi ni Lord. Ano, kaya mo pa ba? Bigyan pa kita ng madaming pagsubok. Sa akin, matindi. Nakita niya naman. May iba pa doon, hindi ko na kinuwento. Pero parang, alam mo yung kala mo, nandun ka na papunta ka na sa momentum, tatanggalin agad. Tinatanggal talaga niya eh. Testingin niya yung faith mo. Pero, number one po dito talagang hindi ako nag-quit because si Lord po yung nagdala sa akin. I know He has plans for me. Not just for the material things, yung ma-recognize, yung fame, but really to be an impact, changing people's lives. Yun po yung reason ko, mas malalim po. Yun lang. Ayan, thank you so much, Mens. Meron pa akong isa, kung okay lang. Last na yung sa akin. Sure, sige Okay. po. Last na to, Mens. Mens, bilang nasa yung title ng Jade Queen, okay, ano yung pinaka magandang maititip mo sa amin sa pag-close ng Jade? Kanina narinig ko, ang presentation Jade lang. So, paano pag halimbawa dito naman sa Pilipinas ay gusto namin i-push na mag-Jade at kaya din naman, pero ano Okay. yung magandang tip para ma-push talaga yung pinaka-closing spiel o kung ano mang ginagawa mo, Mens, please help us. Sa mga umattend kagabi sa IDBP ko sa Antipolo, IDBP ko pero nagsisingit ng tips sa pagpo-close ng Jade kasi highlight ko doon yung Jade eh. But anyways, you need to be intentional. Yun po, intentional. Kasi sa utak ko, pag mag-share ako, I want to give my best and I want my client to get the best. What's the best package? Jade. Regardless kung wala kang pang Jade, Jade pa din ang heart and mind ng presentation ko. Kailangan kong maparamdam or mapaintindi sa'yo by all my means or lahat ng effort ko, ipaintindi sa'yo yung Jade. Kasi we know naman, sa 8 taon ko na dito, kapag hindi siya nag-Jade, kawawa siya. 'Di ba? Sayang yung ano niya, effort niya. Hindi rin niya nahataw ng todo kasi maliit yung income. So, eto recent, nung isang araw, may matagal akong prospect, pioneering pa nga yun eh. Nag-message lang, kukuha na daw silver. Silver. Nag-down payment, silver. Pero, ang nilatag ko, Jade. So actually, nag-down lang siya. Gusto niya lang matry ng 1 week yung product. Pero talagang, nung nilatag ko yung Jade, talagang detailed. Kailangan by heart, alam niyo po lahat ng pasikot-sikot sa Jade. Benefits. Ano yung makukuha niya, dapat maibigay mo lahat. Kasi what's in it for them. And also, computan mo lang lagi yan kasi sa tao, kailangan lang naman ng computation. Minsan, hindi nila nai-imagine. Ikaw yung gagawa. Baka simple ka lang mag-present pag Jade. 198, 250,000 may just for you. Yun lang. And another thing, yung ano po, yung conviction when you say it, really confident ka dapat, naniniwala ka. Nararamdaman kasi nung kausap natin yung emotions, yung power dun sa emotions. And syempre, ayun nga, lagi kong kiniklaim kasi Jade na eh. Pinithank you Lord ko na Jade na to, Jade. Pero kung hindi man siya mag-Jade, okay lang. Pero at least napaintindi ko, alam ko mag-a-upgrade din yan sa Jade na gets niya. Pag hindi lang talagang kayang pigain yung money niya, okay lang, at least mag-gold ka, di ba? Huwag ka lang mag-copper or silver. Pero, depende po yan sa inyo. Yun yung sa locals, no? Pero pag international, hindi talaga ako pumapayag na hindi sila Jade. Set the standard po. Kasi kino-compute namin lagi, nagawa ko dun sa isang leader ko before, yung 250 boxes ng barley, pag binenta niya ng $28 or $25, yung puhunan niyang 3,500 US dollars times 2 yun. Pag binenta niya yung 250. Kaya po puro jades kami doon. Sabi ko yung iba, ibenta nyo. Pag binenta nyo, yung kalahati, iinumin nyo yung kalahati, ibenta nyo, balik na yung puhunan nyo na jade. Paano pag nag-refer pa kayo? Wala po kayong gagawin. Mag-invite po kayo, kami magpe-present. Every day yun. Ganun yung ginagawa ko. Kailangan lang pagka Jade, bigyan mo na sila ng program. Bigyan mo na ako ng 4 na tao. Sino yung naiisip mo pang Jade, yung kaya talaga mag-Jade? Ang goal kasi dyan is mabawi agad nila yung puhunan mag-just for you in a 1 week, in 1 month. O tuhog na yon, diretso na po sa Sapphire. Ganon yung program ko sa mga nag-jade ngayon. Kasi may mga nag-jade, hindi na gumalaw. Sayang naman, di ba? Ang goal mo dyan, mag-move eh. Pero syempre, bonus lang po yung sa jades, no?
nagpapa-pay in din naman ako ng lower package, may copper package. Kung ano po yung kaya, pero pag na-unlock mo pa kasi yung Jade market na talagang magne-network, hindi lang nag-pay in ng Jade just for you product, ayun yung masarap. Yun yung nangyayari sa amin ngayon. Na-unlock ko yung Jade market pero magne-network at mga networkers. Ang matindi, networkers na ang target Jade lang. Masarap yun. Kasi auto-hit ng incentive, di ba? Yun lang po. Ayun, thank you so much, Mens. Ibig sabihin, Mens, pag nasa Jade moment ka na, ang nangyayari na, I am Jade, detailed Jade presentation, including the check match, infinity, doon mo hinihimay lahat, even that. Okay, that's great. Thank you so much for that, Mentor Bridge. Amazing morning, Mens. Yeah, thank you for sharing, Mens. I amaze sa sunod-sunod na Jade. Yeah, hopefully, I try yung nakikinig ako sa'yo, yung advice mo, I try that. Kaso lang piang yung sa left side ko. Pero ngayon kasi men sa US, they're mostly kahit ang traditional business ko men naapektuhan din dahil sa trends na nilalabas ngayon at saka nagtanggalan. Like, I assume na talaga na makuha ko later on na back out siya kasi nagtatanggalan. So, naka-down na. So, ngayon, so how did you push na makuha mo siya sa Jade? May technique ka bang may ma-share ka ba na na paano mo siya ma-close sa kung ang budget naman ang kalaban? Kasi like now, like dito sa US, they're panicking about business and thing. Even small business, big business, na he hurt dahil sa dito Saan po ng kayo sa US, Mens? sa Saan sa Virginia, US? Mens. Virginia. Virginia. 15 minutes ang layo ko ng Washington DC at 15 minutes ang layo ko sa Maryland. Nasa Beltway ako, sa loob mismo. Actually, di ba Yeah. dyan may mga credit card po? Kasi yung mga pay ko lately, May credit credit card. card means it's ang problema dito, ino-offer ko rin yan credit cards and then kaso lang nagkataon kasi mostly ang reason nila means I'm not sure na tomorrow my husband have a work or tomorrow may work pa kami kasi nagtatanggalan nga dito kasi malapit nga kami yung I know nakikita niyo yan sa kasi kahit small business dito naapektuhan So Oo. parang naglaylo sila ng any kind of, paano mo sila mapupush? Well, bukod po sa US, Philippines struggle mo po yan, di ba? Struggle ng mga lahat po halos yung unstable job, yung income, pero kung yan yung current situation dyan, we really need to make them realize na mas kailangan mong gawin yung IM Worldwide. Kung gusto mo ng malaking kitaan, parang same ng kinikita nyo sa work nyo, kasi di ba malaki po yung salary sa US, kasi kung Jade member sila, kung mag-just for you, malaki po yung 300,000 So, kailangan lang po talaga nilang gawan ng paraan. Hindi mo lahat mapapajoin, given. Depende sa tao kung gagawa niya ng paraan. Kasi, dito nga sa Pilipinas, yung walang-wala nakakapag-jade May ginagawang paraan. Bigyan nyo sila ng tip paano gagawa ng paraan. I don't know paano, pero yung mga tip naman, di ba, pwedeng mag-credit card. Kung hindi naman credit card, pwedeng magbenta ng gamit or manghiram. Mga ganon. Tapos isang tip, benta agad nila yung product. Hanap na sila ng buyer, babagsakan ng product, buy bulks. Or habang ginagawa nila ng paraan, meron na agad silang 4 na top of mind na for closing for Jade. Para pag ginawa nilang peraan ng utang po sila or something, meron na sila agad in a day or in 1 week, pwede na agad silang mag-Jade for you. Bawi na agad ba ano. So, depende po yan sa tao kung sino yung mag-take action. Marami kasi tayong sinesharean, binibigyan ng opportunity, but they're not willing. What we're looking for is the willingness of the person. Kasi pag nakitaan talaga nila to ng potential, ito yung magbibigay sa kanila ng income, they will do something about it. But if they're not, look for other people. We don't push them. Again, si Agents of Hope tayo, we share lang po. Hindi po tayo nag-hardcore selling. Kung sino po yung interesado, hanapin mo yung interesado. Kahit isa, dalawa, yan yung magpapalaki ng grupo mo.
Kasi baka pinipilit natin laging Jade, Jade, Jade. Hindi rin po ako puro Jade bago po mangyari itong mga Jades ko. But I got the right people to be part of the organization. And sila na mismo na intindihan nila. So, yun po.